The Joyful Story of Galunggong, The People's Peace. Alam mo ba na dito sa Pilipinas, ang galunggong ay hindi lang basta isda, para siyang celebrity bawat mesa at sa mga palengke, lalo na rin sa mga kwento ng mga Pinoy. Ay joke nga tayo, sa sobrang sikat ni Galunggong, parang pwede na siyang magkaroon ng billboard, Star of the Filipino Sea. Pero bakit nga ba napaka-iconic ni Galunggong? Trivia time naman tayo. Si Galunggong o mas kilala sa English bilang round scad ay isa sa mga pinaka-affordable at widely available na isda sa mga palengke. Pero kahit abot kaya, hindi ibig sabihin na mababa ang kalidad. Actually, madalas ang simpleng galunggong pa ang hinahanap-hanap ng mga tao kapag gutom na gutom sila at gustong makakain ng satisfying meal. Pero saan nga ba nagsimula ang kasikatan ni Gigi? Ang galunggong ay matatagpuan sa iba't ibang bahagi ng Western Pacific at Indian Ocean. Pero dito sa Pilipinas, napakalaking bahagi ng ating kultura at pagkain si galunggong. Sa mga fish market, palengke, makikita mo ang sangkaterbang Gigi na binibenta. Mga sariwa, inirito, o kung minsan ay tinapa. May trivia tayo. Alam mo ba na ang galunggong ay nabibilang sa pamilya ng Tarangidae na ang mga pelagic fish kaya madalas silang nakikita sa mga coastal waters. Pero kapag tag-ulan, mas lumalapit pa sila sa pampang. Kaya madaling huliin. Parang sinasabi ng galunggong, o tara na, kain tayo ng gigi. Kaya naman ito ay naging bahagi ng pang-araw-araw na pagkain sa mesa. Meron nga tayong joke. Kung meron mang national isda na low-key, baka si galunggong na yun. Parang award-winning supporting actor na hindi man sobrang bongga, pero hindi mo pwedeng kalimutan dahil laging nandiyan. Bakit gustong-gusto natin kumain ng galunggong? Siyempre, unang rason, abot kaya. Sabi nga nila, kahit gaano ka man ka-budget conscious, makakabili ka pa rin ng galunggong. Sa totoo lang, noong mga 1980s, naging economic indicator pa nga ang presyo ng galunggong. Kapag tumataas ang presyo nito, aba, malaking sinyales na may problema ang ekonomiya. Kaya nga naging joke noong panahon na iyon, mahal na ang Gigi, ibig sabihin, mahal na rin ang lahat. Pero hindi lang sa presyo tumatak si Gigi. Pangalawa, dahil kayang-kaya itong lutuin ng iba't ibang klase. Kung gusto mo ng mabilisan, prito mo lang o paksiw. May trivia tayo, napakaraming Pilipino ang piniprito si Gigi. Tapos partneran ng kanin at sausawan. Perfect na meal. Sabi nga nila, kapag Gigi ang ulam, siguradong Gigi rin ang saya sa mesa. Pero hindi lang prito ang style sa pagluluto ng galunggong. Inihaw, kung gusto mong medyo smoky flavor, pwede. Ihawin mo lang sa uling, tapos lamasan ng kalamansi, napakabango. Kaya't siguradong naaamoy ng kapitbahay mo. At baka mamaya, matok na sila para makikain. May mga nagluluto rin ng ginataang galunggong kung saan nilalagyan ng gata, ang isda at sinasamahan ng mga gulay gaya ng mga talong, okra, at marami pang iba. Talagang comfort food na may lutong bahay. At ang pangatlong rason, nostalgia. Diba, kapag naaamoy mo ang galunggong, parang bigla kang bumabalik sa mga simpleng araw ng pagkabata. Yung mga panahon na kumakain ka sa tabing dagat o nagpipiknik sa park, may joke na tayo. Para bang may memory lane na dinadala si Gigi. Kaya siya hindi lang naging parte ng kultura, kundi parte na rin ng ating mga alaala. Ang Gigi ay tinatawag rin na a fish for all season. Kaya ano nga ba ang sekreto ni Gigi? Bakit siya hindi nawawala sa eksena? Ito yung trivia natin. Alam mo ba, si Galunggong ay pinapakinabangan sa buong taon. Oo, kahit tag-init o tag-ulan, laging may supply ng Gigi.
Hindi siya seasonal fish, kaya swak na swak para sa mga pamilyang gustong makatipid. Isipin mo na lang, sa panahon ngayon na sobrang dami ng fast food, si galunggong ay naging tanda ng balik-tahanan at tradisyonal na pagluluto. Kagaya nga ng joke, hindi ba't kahit gaano karaming pizza o burger ang makakain mo, minsan naghahanap-hanap ka pa ng simpleng lutong bahay na may Gigi. Ang Gigi sa panatikang Pilipino. Alam mo bang may mga tula at kwento tungkol kay Galunggong? Hindi lang sa bida sa kusina, kundi pati na rin sa mga sulatin at sining. Sa mga panahon ng hirap, lalo na noong 1970s hanggang 1980s, ang galunggong ay naging simbolo ng survival. Madalas itong ituring bilang poor man's fish. Pero para sa marami, ito ay pagkain ng bayan. Dahil sa kanya, kahit ang mga simpleng pamilya ay may ulam sa kanilang mesa. Gaya ng trivia na to, maraming sumikat na political slogan na may kinalaman sa GT. Lalo na noong panahon ng martial law, naging simbolo siya ng mga hamon sa buhay. Ngunit sa kabila nito, manatiling resilient ang Pilipino. Parang si Galunggong, kahit maliit, matibay. At si Gigi, kahit moderno na ang mundo, hindi pa rin nawawala si Galunggong sa puso ng mga Pilipino. Kahit may mga bagong uri na ng pagkain at international cuisines, si Gigi ay nananatiling paborito. Hindi rin nawawala ang bagong recipe na nag-i-innovate sa simpleng Gigi dish sa mga naglalagay ng twist. Pwede mo siyang gawing galunggong sushi. Bakit hindi? Kaya naman ay gawing Gigita. May joke nga tayo. Akalain mo yun, ang simple nating Gigi, pwede palang magiging gourmet para mag-blow up siya. Pwede nang i-feature sa social na restaurant. Pero kahit gaano man kasosyalan, ang pagluluto ng galunggong, ang tunay na lasa at essence niya ay nanatili. Ito ay pagkain ng bayan, pangmasa at nagdadala ng saya sa bawat kainan. At the end of the day, bakit nga ba mahal na mahal natin si Galunggong? Dahil siya ang nagsisilbing comfort food ng bawat pamilyang Pilipino. Isa siyang simpleng isda na nagdadala ng sobrang laking impact sa ating kultura, ekonomiya at alaala. Sa bawat paghihintay ng Gigi o pagdadagdag ng toyo at kalamansi sa sausawan, nakakaramdam tayo ng pagmamahal, koneksyon sa ating pamilya at pati na rin sa ating bayan. Kagaya ng isang joke, kaya kung sino man ang may hindi magandang experience kay Galunggong, siguro masyado lang siyang nasunog. Subukan mong lutuin ulit. Promise, Gigi will never fail to make you happy. So, next time na magpunta ka sa palengke at makita mo si Galunggong, bigyan mo siya ng special shout out. Hindi lang sa simpleng isda, kundi siya rin ang simbolo ng pagiging resilient, masaya at mapagmahal ng bawat Pilipino. Mabuhay si Gigi, ang tunay na isdang pangmasa. Shout out sa FBNSS, sa Valentin family. Shout out kay Kubkuban Vines, ang ating makinista. Shout out din sa Salvador family. At shout out sa ating mga kasamang tripulantes. Keep safe tayong lahat.